tatalakayin ang isang napakahalagang issue tungkol sa isang pangungusap na binitawan ng ating incumbent senator na si Mig Zubiri. Kahapon po sa isang panayam kay Mig Zubiri ay nasabi niya ng impeachment proceedings laban sa kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte ay maituturing lamang na isang witch hunt. Umpisahan po natin ang talakayan na ito kung sino sa inyo ang nakakaunawa. Ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng witch hunt? Isang bagay na dapat nating seryosohin sapagkat dito nakasalalay kung meron pa bang gumaganang tamang hustisya sa ating bansa. Sapagkat ang binitawang salita ng ating senador na si Mig Zubiri ay nakakabahala. Alam niyo po, ang witch hunt ay isa pong agresibong paghanap o pag-uusig sa isang grupo o sa isang individual ay merong pag-aakusa ng isang maling gawain na wala namang sapat na ebidensya, wala namang sapat na legal na batayan, kundi ito ay isa lamang akusasyon, alegasyon na base sa hinala. Puro hinala. Base sa isang chismis. Mga marites lamang ang nagsasabi na si Vice President Sara Duterte ay gumawa ng mga maling gawain sa ilalim ng Departamento ng Edukasyon at sa ilalim ng opisina ng Pangalawang Pangulo. Ang lahat ng kanyang kinakaharap na kaso sa ating House of Representatives na ngayon nga ay na-transmit na sa ating Senado bilang isang impeachment court ay puro hinala, chismis, paninira. Yan ang witch hunt. Ang kadulo-duluhan yan, ang ibig lamang sabihin ng witch hunt, na pagkatapos mong siraan, pagkatapos mong paghinalaan, pagkatapos mong pagbintangan, yan ay ang primary objective lamang pigilan ang Vice Presidente na tumakbo bilang presidente sa darating na halalan sa 2028. Yan din ay nakasentro sa isang pakay na para alisin sa presidential race si VP Sara Duterte. At yung witch hunt na yan ay sinabi sa kanyang paniniwala na itong impeachment complaint na to ay mahina naman ang ebidensya. Pero biglang kumambyo at ang kanyang sabi ay, bagamat marami sa aking mga kababayan sa bukid noon ang mga tumatangkilik sa political career ng ating Vice Presidente, hayaan natin na magpatuloy ang impeachment. Parang lumalabas lamang na way of formality and then they will dismiss it. Because as a senator judge, you are legally not allowed statements like this, labeling the impeachment proceedings as a witch hunt. This is a very serious accusation that the impeachment proceeding is merely a witch hunt. So hindi magandang pakinggan di ba? So ang parang gusto niyang palabasin, this is purely political or politically motivated complaint filed against the Vice President. Para sa kanya, this is selective prosecution. Ayon sa senador na si Zubiri, ang dami namang may hawak din ng confidential funds. Bakit si Vice President Sara Duterte lamang ang tinututukan ng mga nag-aakusa, ng mga nagrereklamo? Bakit hindi lahat ng merong confidential funds ay sampahan din ng reklamo para hindi naman masabing this is
about selective prosecution. At sa kanyang nakikita, siguro nakakuha siya ng kopya because definitely nakakuha siya ng kopya because the impeachment complaint was remanded to the House of Representatives. And definitely his legal team was able to read, review, analyze the impeachment complaint. And according to him, mahina ang kaso. And what does it mean as a senator judge telling the public now, mahina ang kaso? So, meron na in your mind a decision to acquit or dismiss the impeachment complaint prior to the impeachment trial. Bago pa man pumunta doon sa proper trial. So this is not going to be good in the eyes of the public when one senator judge will tell the public the impeachment proceeding is a mere witch hunt. Sapagkat ayon sa mga kumakampi sa Vice Presidente ay siya daw ay isang frontrunner, nangunguna sa surveys na siyang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kayo ba ay naniniwala dito na ang impeachment complaint ay isa lamang witch hunt? Isang political move on the part of the people or the politicians trying to destroy the reputation, the character, isang character assassination, impeachment ang proceedings. Kung kaya dapat na hindi ituloy ito. Pero ayon sa kanya, kailangang ituloy pursuant to the mandate of the 1987 Constitution. Ang Senate President ay dapat nagbibigay ng kautusan, isang gag order, sabi nga ni Mang Temyong, na pigilan ang lahat ng senator judges na maglabas ng mga official statement. Kahit nga hindi official statement, for as long as the person is part of the impeachment court, you should not issue statements that will affect the integrity of the impeachment court. Ang pananalita na kung saan you are branding the impeachment proceedings as a witch hunt is almost like telling the people this case is already closed. The Vice President is acquitted. The impeachment proceedings, the impeachment trial is now dismissed. Bakit? Ikasasabi mo lang witch hunt eh. You have already relayed the message to the people that this accusation against the Vice President ay base sa isang hinala, chismis, at purely politically motivated accusations. Walang legal na basihan, walang mga ebidensyang malalakas, walang pwedeng sabihin na tunay na nagkasala o gumawa ng isang hindi magandang bagay ang Vice Presidente bilang sekretarya ng Department of Education at bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. This is completely an insult to the House prosecutors and the entire members of the House of Representatives when one of the senator judges will tell the public, this is a witch hunt. Why? Because you are telling the House prosecutors the complaint lacks legal merit. It has no sufficient evidence. It has no legal base. This is politically motivated. That is how a person who knows the process will understand it. This is an insult to the intelligence of the House of Representatives. Imagine telling this impeachment hunt. Saan ka naman nakakita ng senator judge na mismo yung kanyang impeachment court ay nagsasabi na walang maganda, walang legal ang impeachment complaint.
Hindi ka pa nag-uumpisa sa trial, nagsabi ka na walang legal na basihan, mahina ang ebidensya ng mga prosecutors. Anong klaseng senator judge ang ating maaasahan sa impeachment court na nagsasalita na mahina ang ebidensya, but the truth of the matter, hindi pa naman nila nakikita ang ebidensya. Hindi pa nila napag-aaralan ng impeachment. Hindi pa nila masyadong nabibigyan ng masusi at seryosong diskusyon ang mga merito ng reklamo laban sa Vice Presidente. Ano ang aasahan mo ngayon sa ganitong uri at klase ng isang huwes, isang miyembro ng impeachment court? What can you expect? If only we were able to elect fully qualified senators who are lawyers, doctors, engineers. Sana maganda ang takbo ng proseso. Imagine the impeachment complaint was transmitted on February 5, 2025. And today is July 9, March, April, May, June, July. Imagine, it's almost more than 5 months and nothing happens to the impeachment complaint. And it almost died several weeks ago. Some of the senator judges moved for the dismissal of the impeachment complaint. And 18 senator judges moved to remand the impeachment complaint to the House of Representatives with the end in view of delaying the trial and later on dismiss again, move for the impeachment complaint. This is really a very frustrating situation for the people. Forthwith proceed with the trial. And the problem with some of the senators is that they are not complying strictly with the mandate of the 1987 Constitution. Ano kaya ang malalim na dahilan kung bakit ganun na lamang ang kanilang pagkilos upang wag ituloy ang isang paglilitis laban sa isang opisyal ng ating pamahalaan? Ito ay naaakusahan ng pagtataksil sa tiwala ng bayan. Ano kaya ang dahilan? Wala naman sigurong masama kung ang isang paglilitis ay ating ituloy at ipresenta ang mga ebidensya, pag-usapan sa harapan ng hukuman kung meron bang sapat at legal na batayan ang mga ebidensyang ipinakikita, kung ang mga ebidensya ay malakas upang i-convict ang isang opisyal ng gobyerno at i-prevent the public official from holding public office, wala naman sigurong masama. But if the evidence is not that strong, if it has no merits, then that is the time to dismiss the impeachment complaint. Sapagkat nakakita na nabigyan ng pagkakataon ang mga huwes, ang mga testigo at ang taong bayan na makita na wala naman palang ebidensya. Di atin lang ang isang public official sa tiwala ng taong bayan at ito ay hindi ginamit ng tama ang pondong ipinagkatiwala sa kanya ng taong bayan. Nararapat na lamang na tayo ay suportahan ang isang desisyon na kailangang tanggalin sa pwesto ang nagkasalang opisyal ng gobyerno at huwag na siyang payagang humawak pa ng another public office position sapagkat hindi siya katiwa-tiwala. Hindi siya katiwa-tiwala kung kaya kinakait na lang siya sa pribadong sektor at doon maging abala sa tungkulin ng isang ordinaryong mamamayan at negosyante. Huwag sa public office sapagkat hindi siya pwedeng pagkatiwalaan na mag-handle mga siwa ng pondo ng bayan na galing sa ating mga binayaran buwis. Pinaghirapan natin lahat yan eh. Lahat ng perang nasa loob ng kaban ng ating pamahalaan ay galing sa pawis at dugo ng bawat mamamayang Pilipino.
taxes, bayan yan. Sa atin yung pera na yan na pinagsama-sama upang mabuhay ang gobyerno sa pagbibigay ng serbisyong nararapat sa taong bayan. Pero ginagastos na walang kapararakan ng ilang mga public officials. So hayaan nating matuloy ang impeachment at malaman natin sino ba ang mga kasabwat dito sa karumal-dumal at napakalaking krimen na nagawa allegedly ng ilan sa ating mga public servants. This is not a witch hunt. The impeachment complaint was filed on the basis of the evidence presented to the House of Representatives. And there are several documentary evidence, there are several witnesses to this impeachment complaint. And I don't think na ito ay maituturing at can be branded as per the allegation of Mig Subiri. Alam nyo, minsan tayo din na may pagkakamali kasi we are continuously electing politicians na maupo dyan sa alam mo, kilala niyo ba si Albert Einstein? No? Si Albert Einstein, meron siyang isang famous na kasabihan o isang pananalita na kanyang binitawan nung siya po ay nabubuhay. Si Albert Einstein, genius yan, di ba? Yung magulo ang buhok. Si Albert Einstein, isang scientist din yan. No? Na nung kanyang kapanahunan, sabi niya sa mga tao, if you continue to do the same thing, no, over and over again. Sabi niya, kung palagi mo nung inuulit yung ginagawa mo, nung pare-pareho ang iyong nagiging desisyon sa ngayon at nung mga nakaraang buwan, taon, or panahon, tapos ikaw ay umaasa na magkakaroon ng pagbabago, then ano ang tawag sa'yo? Ang sabi ni Albert Einstein, ikaw ay sira ulo. So ulitin ko, kung ikaw ay isang tao na patuloy na paulit-ulit na ginagawa mo ang isang bagay na ginawa mo na kahapon, ginawa mo na ng isang buwan, ginawa mo na ng isang taon, pero gusto mong magkaroon ng pagbabago, pero paulit-ulit lamang ang iyong ginagawa, pero nag-i-expect ka ng pagbabago, sira ulo ka. Parang ganoon din sa eleksyon. Nag-e-expect tayo ng pagbabago sa ating bansa pero patuloy tayong nagluluklok ng mga elected public officials na gumagawa palagi ng hindi tama sa ating pamahalaan. And then you are expecting a new thing, something that will give us a better future. Then you are crazy. Pag ganon, boto ka ng boto, ng palpak, but you are expecting a better Philippines, then you are crazy. So what you should do in the next election, in 2028, remove all the corrupt, remove all those who are not qualified, elect those who are only qualified and competent to serve the people. Nakikita na tayo ay naghihikahos, nahihirapan ng pamahalaan na ipatupad at isulong ang mga programa na makakabuti sa bawat mamamayang Pilipino. Pero dahil sa gulo ng ating politika, dahil sa sigalot at hindi pagkakaintindi ng mga politiko sa ating bansa, nasisira ang katayuan ng ating ekonomiya. Paulit-ulit kong sinasabi, if there is no political stability, there is going to be no economic stability. Walang mangyayari sa atin. Ang pagbabago ay galing sa ating mga Pilipino. Sa atin manggagaling, hindi sa kanila. Because the power is within ourselves. Tayo ang kapangyarihan, hindi sila. Kaya lamang
ginagamit natin ng kapangyarihan ng hindi tama. Nagpapauto tayo sa mga politikong mababango, mabulaklak ang mga dila na during every election, pangako ng pangakong hindi naman natutupad. At pag naupo, mapapansin mo,